impact para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Salamat sa ating LM Committee. At ngayon pa lamang, naramdaman natin mga kapatid ang tagumpay. Naramdaman natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. At alam kong pagod ang iba, kararating lang. At alam kong bawat isa siguro sa atin ay nagagahan. Amen. May tatlong nagsabing amen. Praise the Lord. Lahat tayo nagagahan. Amen. And we have our theme, Maximum Impact. And we are blessed to our media team. Salamat media team na talagang nag-improve mga kapatid ang ating NWLD presentations. Lahat ng sabi namin doon sa likod kanina mga kapatid ko ay talagang nag-a-adjust kami mga senior. Praise God. At salamat sa Diyos at pwede na kayo makaupo mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. At hindi ko alam kung anong ituturo ko dahil dalawa yung subject na binigay sa akin. So, to make it fair, ay gumawa po ako ng sariling lesson para sa pagkakataong ito dahil limitado lang ang aking minuto sa aking pagtuturo dito mga kapatid. At okay lang ba magtatagalog tayo? O mag-Ilocano tayo? Magkankanahin na lang tayo. Praise God. Amen. At I pray unto the Lord sa pagkakataong ito dahil hindi ko pwedeng ilagay ang sarili ko sa inyo dahil mga babae kayo. Kaya nga, sabi ko sa Panginoon, ano kaya ang aking, ano yung pangangailangan ng bawat isa na ito in line with our subject or our theme, maximum impact. At iniisip ko mga kapatid ang bagay na ito, na ang bawat isa sa atin ay nakaka-affect tayo sa ating kapaligiran. Hindi po ba? We affect our environment. Kung ano ka ngayon, you affect your family. At kung ano ang nangyayari sa family mo, you affect the community. At kung ano yung nangyayari sa community, it will affect the municipality. And what is happening in the community, it will affect our nation. Hindi po ba? So, I try my best, praise God, and search. At ang ituturo ko po ngayon ay from a man which is anonymous, nga siya po ay marriage and relationship counselor. So, ito yung pinaka-bone of contention if you ever wish to have your happy home. At alam po natin, at alam ko po mga kapatid, na ang kausap ko ngayon ay mga nanay na may mga asa-asawa. Kahit yung kalahati ay hindi nag-amen, siguro balo. Oh, pero ang kausap ko ngayon ay mga nanay na may pamilya. Praise the Lord. At nais po nating magkakaroon ng masayang tahanan. Hindi po ba? Wala naman siguro nag-asawa mga kapatid na ang balak ay maging magulo at magkaroon ng kaaway. Gusto nating maayos ang ating pamilya. Kaya kausapin ko kayo rito dahil minsan ay lalo na sa mga kababaihan or sa mga nanay na may mga asa-asawa, maraming mga tanong sa kanilang buhay. So I am going to have this topic which is about respect. Respect your man.
Lamanuhin mo yung katabi mo, respect your man. Hindi yung kapitbahay. Okay? Minsan nagtatanong kayo, bakit kaya mas hinihintay or a man craving for respect than a love? Hello? May kausap ako rito. Bakit kaya ang asawa ko ay parang mas kanyang kinikrave or ano ba yung sa Tagalog yung craving? Ninanasa ang respeto kaysa pag-ibig. Okay? So, itong subject na ito is for the married woman. At ang kausap ko ngayon ay married woman. At huwag niyo akong tingnan na sabihin ninyo na lalaki kasi siya nagturo eh. Nagtuturo din kami sa mga tatay. Balanse lang ito. Hindi po ganito. Magtuturo din kami sa mga tatay tungkol sa mga tatay. Pero ang kausap ko ngayon, mga nanay. Kaya ang mga tatay ngayon, pasensya na kayo. Okay? Dahil ladies, conference po ito. So, ito po ang ituturo ko sa inyo ay tatlong bagay that I will give you 3 things that respects for a man contains, which makes the air that we breathe in the home. Okay? So, ano kaya itong mga bagay na ito na nakakaloob doon sa respect? Na minsan ay na-misunderstood or na-misunderstand. Number 1 ay submission. Okay? When respect begins, pride ends. Ulitin ko. When respect begins, pride ends. Submission is no weakness. Ang submission ay hindi kahinaan. It is not silence, but it is wisdom. Hello? Submission is no weakness. It is not silence, but it is wisdom. It is the quiet strength of a woman who understands orders and timing. So, mayroong kasabihan na ang ilog na dahan-dahang dumadaloy ay nakakarating sa dagat. Ngunit ang bawat ilog na nakipaglaban sa bawat bato, it will dry up along the way. Okay? Submission is that gentle flow, and it is choosing peace over unnecessary battles. Sinong laging may kaaway or kasagutan sa loob ng bahay? I salute you, nanay. You can do 3 things in one time. Naghugas ng plato, nagsasalita. Naglalaba, nagsasalita. But it is choosing peace over unnecessary battle. Choosing understanding over constant resistance. A woman who submits does not lose her voice. Minsan kasi, pag hindi ko sasabihin ito, talo ako. But she refines it. She knows when to speak and how to speak.
She knows that a home is not built on competition, but on alignment. Okay? May kasabihan na pag ang dalawang baka uminom sa isang planggana, hindi maiwasan, mabasag ang planggana. So, if the home then ay mayroong struggle, maaring mayroong or lalabas ang problema. Submission is the wisdom to recognize leadership and support it, not sabotage it. Okay, sorry hindi ako marunong mag-English, pero English yung nakasulat dito. Kaya i-English ko na rin dahil nag-umpisa na si Ma'am Arlene na nag-English kanina. So, recognize, submission is the wisdom to recognize leadership and support it, not sabotage it. It is not blind obedience, but intentional cooperation. It is saying, I am with you, even the road is uncertain. Okay? Because every man, no matter how strong, carries battles you may never see, and a wise woman does not add to that burden. Hello? Hindi lahat ng problema ng asa-asawa nyo sinasabi sa inyo. At dapat magpasalamat kayo doon. Dahil kung sinasabi lahat ng problema sa inyo, hindi ko alam kung gaano nakaputi ang buhok nyo ngayon. We men, may mga bagay pong sinasala po namin. Hindi lahat ng bagay sinasabi namin sa inyo. Sister Rose, alam niyan, sinisingil niya sa akin. Bakit may ganyan pala hindi mo sinasabi sa akin? Kasi ayaw kong maproblema siya sa problema ko. Hello? Ang problema, kung may problema na siya, dinagdagan mo pa. So, the home is a place of rest, not a place of battles and wars. Hello? Hindi man maiiwasan ang tinatawag na discussion, but it must be constructive or nakakatulong. So before I go on to the next, mga kapatid, dahil very napakaiksi lang ang time ko rito, my question to you is, are you bringing peace to your home, or are you turning every moment into a battlefield? Noah is a righteous man in the sight of the Lord, preaching for 100 years, but only his family was brought to the Lord. Nakita niyo yan? Baka may mga nanay dito, may maraming nadadalang kaluluwa sa labas. Ang asawa hindi nadadala. Yung pamilya hindi kumbinsido. Hello? Hindi, wala akong alam, walang nagsasabi sa akin. At wala tayong pinatamaan dito. Pero gusto ko lang kausapin ang bawat isa. Mga kapatid, nakipag-usap ako sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, because woman's nature, talagang hindi niya maitago yung kanyang emosyon. Pagka may naramdaman, nagsasalita talaga yan. Pero pwede bang salain muna natin bago natin ilabas sa bibig ang mga bagay na dapat nating ilabas? And we are in this place
which is we are apostolic. Hello, Bible believers. Believing the word of the Lord. Praise God. Sabi ng isang pastor, ako preacher ako sa pulpito. Pagdating sa bahay, may preacher ako eh. Buti lang sa aming mga pastor pag kami nangangaral. Dahil alam ninyo yan, na pag may introduction kami, mayroong body. At pagkatapos ng body, alam mo na yun, conclusion, altar call na. Hello? Pero ang hirap sa bahay, maminsan, hindi mo alam kung kailan ma-conclusion. Kaya nga, sabi ni Arwan, ating leader, speaker of the house. Kasi kami, pag nangangaral kami, ubos na sinasabi namin. Tahimik na kami sa bahay. Amen. Pero hindi naman ibig sabihin mali kayo. Dapat lang naman magsasalita kayo. Ang pakiusap ko lang, i-inline natin sa kalooban ng Panginoon at piliin ang mga bagay, mga kapatid, na dapat constructive at nakakaayos, lalo't higit sa pananampalataya natin para sa ating Panginoong Diyos. Hello? Amen. Nakikinig ba kayo? May kausap ba ako, mga kapatid? Praise the Lord. Okay? Yun ang number 1 na dapat nakalakip sa respect, submission. Okay? Hindi ibig sabihin you have no word. Hindi ibig sabihin na you have no decision. Magpasubmit ka na lang, bow ka na lang ng bow. No. Amen. Ang mag-asawa dapat pag-usapan ng maayos, pag-isipan ng maayos, at desisyonan ng maayos. Praise the Lord. So, yun, ang tanong ko sa inyo, are you bringing peace to your home or are you turning every moment into a battlefield? Kaya tuloy, yung asawa mo, nasa kapitbahay na. Yun ang nangyayari, mga kapatid, sa mga unbelievers. Nandun sila sa inuman, nandun sila sa diskuhan. Dahil sa bahay, hindi nila maramdaman ang katahimikan. Hello? So, walang problema doon. We need your voice. We need your suggestion. But it must be in line to the will of God. Baka sabihin nyo, pambira naman si pastor, pinatahimik na kami. Hindi po ganoon ang punto ko rito, mga kapatid. That's not the point of this subject that I teach. Amen. It's respect, submission, at mayroong alignment sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Turn your home into blessing. Hello? Huwag kayo mag-away na nakatingala yung mga anak nyo. Huwag kayong magsagutan na nakatingala yung mga anak nyo, mga kapatid. Praise the Lord. Pwedeng dalhin nyo sa loob ng kwarto, magsisigawan kayong pabulong. Praise God. Okay ba, mga kapatid? Kaibigan pa ba tayo? Praise the Lord. And next is what respect contains. Praise the Lord. Number 2 is honor. Respect shows in how a woman speaks about her husband, both in private and in public. Huwag mo siraan yung asawa mo. Kahit masama ang loob mo, mga kapatid, huwag kang magsalita sa public, even in private.
apostolic woman guards his dignity, doesn't belittle or insult him, and carries herself in a way that reflects esteem for him. Hello? Praise God. I-appreciate mo ang asawa mo. Pastor, hindi nga ka-appreciate eh. Ang tanong ko, bakit yun ang inasawa mo at pinili mo? Sino may kasalanan doon? So listen carefully. Ang sabi dito, words are not just sounds. They are seeds. Buto. Okay? At may kasabihan nga, tongue has no bone, yet it break a man's spirit. Wala raw buto ang dila, pero nakakabali ng espiritu ng tao. So a man who is constantly dishonored at home will surely lose his fire that he needs to face the world. Okay. Pag lagi siyang na-dishonor sa bahay, sa tahanan, mawawalan siya ng ganang humarap sa mundong ito. Hello? But a man who is spoken with honor will rise even when life tries to bury him. Magkakaroon siya ng lakas loob na makipagbaka kahit anumang sitwasyon sa buhay kung ang tahanan, mga kapatid, ang kaniyang pinaghuhugutan ng kalakasan. Hello? Honor is not about pretending that your husband is perfect. No man is. Hello? May pangalan sigurong perfecto pero yung kanyang pagkatao hindi perfect. Honoring is not about pretending that your husband is perfect. Hindi perfect ang husband mo. Tao pa rin yan. But honor is about choosing not to expose his weaknesses. Kaya nga lumabas yung salitang marites. Dahil ang salitang marites ay pinag-usapan yung buhay ng iba na hindi nakakatulong sa kanya. Okay? But it is covering him in dignity, even correction is needed. Hello? May mga iniisip natin kung paano natin baguhin yung asawa natin eh. Hello? Pero hindi ba nyo alam ang sinasabi? If you want to change your partner, change yourself first. Hello? Okay. At alam ba ninyo mga kapatid, kung ayaw mong magpapasensya sa asawa mo, hindi mo alam, pinapasensyahan ka rin niya. Parehas lang kayo. Okay? So there is a way to correct without disgrace. Kaya pag matouch ang ego ng isang lalaki, delikado ka.
A way to speak truth without wounding pride is wisdom. Ulitin ko. Okay? A way to speak, sa paraang magsalita ka ng katotohanan na hindi mo masugatan ang kaniyang pride, it is wisdom, karunungan. Okay? Kaya nga may kasabihan na ang kuruna ng hari ay laging nililinisan ng reyna. Ibig sabihin, sa loob ng tahanan ay dapat nagtutulungan. So a words of a king or a queen or a woman can either polish that crown or throw it into the dust. Pwedeng mawalang saysay. Praise the Lord. Yan, kailangan ko yan. Lumawanag na ng kaunti. Kailangan ko yan. Amen. Praise the Lord. So bago po tayo pumunta sa ikatatlo, answer me this question. Do your words about your husband build him up or gently tear him down? Does it build him up, or tear him down? Dapat, mga kapatid, hindi pa ganyan kung hindi. Hello? Building up. At kahit sasabihin natin, yung asawa mo ay hindi gaya ng asawa ng iba, he will fight life's battle. Praise the Lord. Dahil hindi mo alam kung ano ang kanyang inaharap dun sa trabaho, kung may trabaho yan. Hindi mo alam kung anong problema, struggle niya sa buhay. Praise God. Doon sa labas, mga kapatid. Pagdating pa sa bahay, naghihintay ka. Magsasalita. So does your word to your husband build him up or gently tear him down? Praise God. Ang tanong ko, if God will give you another chance to marry, do you marry again your husband? Baka sabihin mo, mamili na lang ako ng iba. Amen. Praise the Lord. Dahil, if there is a positive impact at home, you can have a maximum impact outside. Hello? At maramdaman yung worship mo sa loob ng church kung maayos ang relasyon nyo mag-asawa. Biro mo nasa harap ka, yung asawa mo doon sa likod, bago kayo umalis sa simbahan, nag-aaway kayo. Yung nasa harap, ayaw kong itaas ang kamay, baka sabihin niya, hipokrito ako. Tapos palingon-lingon ka man, sasayaw-sayaw pa. Hindi maiwasan ang pagtatampuhan sa loob ng tahanan. Sabi ko nga, napakalungkot ang tahanan kung walang awayan, kung walang discussion, napakalungkot po yan. Hindi normal na mag-asawa yan. Because the normal husband and wife, may mga discussion yan. May mga tampuhan yan. May mga pag-aaway-awayan. But it's not a time to break your relationship. But it's time to build a strong home. Amen. Praise God because of our faith to the Lord Jesus Christ. Okay lang ba, mga kapatid?
Mayroon ba tayong natutunan? Ako, may natutunan ako rito while I'm studying it. Napakaganda po ito, mga kapatid. Amen. Na respect is submission, and respect, amen, praise the Lord, is honoring. And the last one is respect is supporting. Support. Respect is seen in her standing with her husband. Amen. Everybody say praise the Lord. Do you encouraging your husband's effort? Hello? Do you believe his vision? Yung kanyang pananaw sa buhay? And are you being steady partner through challenges instead of working against him? Okay? At nais kong sasabihin sa inyo, life is not always kind. Ang buhay ay hindi laging maayos. Lalo na sa buhay mag-asawa, mga kapatid. Life is not always kind. There will be seasons when things are not working. Hello? When plans fail, when strength, okay, is low, and that is when true respect is revealed. Ang tunay na respeto, hindi mahihayag sa kapanahunan, mga kapatid, ng abundansya. May kausap ba ako? Hindi mahihayag sa kapanahunang maayos lahat ng bagay. But when life, amen, when seasons come, that is, the things are not working, when plans fail, and strength is low, that is when true respect is revealed. Nanduroon kayo, naghawak kamay. Amen. Praise the Lord. Honey, naririto lang ako. Kasama mo ako. Praise the Lord. And respect is not during in abundance, but sometimes it revealed in adversity. Because anyone can stand beside a man when he is winning. Hello? Sinong magaling maglambing sa asawa pagkasisweldo lang? Ang bilis ng honey. Amen. Ang bilis ng pagsabi ng love. Dahil katapusan. Hello? When he is winning. But it take character to stand with him when he is struggling. Praise the Lord. Ang sabi nga, mga kapatid, may kasabihan na ang kaliwang kamay ay hinugasan ng kanan. At ang kanang kamay ay hinugasan ng kaliwa. Huwag na kayong magsilita kung putol yung kamay nyo. Isa na lang ang hugasan. Amen. But the right hand washes the left, and the left hand washes the right, and both becomes clean. Okay? So marriage is not exchange. Support is not one-sided. It is a partnership, uplifting, strengthening, and covering each other. Praise the Lord. A supported woman become her husband's safe place. Praise the Lord. Not a place of judgment. Ikaw kasi ura-urada ka. Ikaw kasi ganito ka. Amen. Hindi po ganon.
Praise the Lord, dapat ang ating tahanan is a place of cooperation, not a place of judgment, not a place of constant criticism, but a place where we can gather strength again. Praise the Lord. And every woman must believe her husband. Everybody say, praise the Lord. He believes her husband, even he doubt himself. Dahil kami rin mismo, may mga doubt din kami. May mga pag-aalitlangan din kami sa buhay. Pero pag naririyan kayo mga kapatid, praise God, nakapagpalakas kayo ng loob. Ang sabi nga nila, every success of a man, there is a woman behind. Kaya napakalaki ang inyong papel upang magtagumpay ang tahanan at magtungkumpay ang relasyon ninyong mag-asawa. Praise the Lord. So when life tries to confuse him, because the truth is this, many men are not broken by the world outside. They are broken by the lack of support inside their own homes. Hello? And when a man loses that, he begins to drift. But when he knows that no matter what happens out there, I have someone who stands with me. I have my woman stands with me. I have my wife stands with me. I have my children who stands with me. That man becomes dangerous in a good way. Praise the Lord. Hallelujah. It is not all apostolics. It is not all biblical, but it is being, amen, praise the Lord, studied in marriage relationship upang makakatulong po mga kapatid sa ating pamumuhay. Everybody say praise the Lord. And the man that is supported by the family in words, in encouragement, in prayer, amen, he becomes focused, he becomes determined and unstoppable. And now answer me this last question. Are you actively helping your husband to become bitter or making the journey harder for him? Brethren, praise the Lord, ladies, amen, of NWLD, praise God, respect your husband, support them, honor them, praise the Lord, hallelujah. Ito po mga kapatid ay magandang ating, praise God, na pag-aralan sa araw na ito. Submission, honor, and support. At alam ko mga kapatid, praise God, kung ang mga asawa din nating lalaki, kung umaatin din sila ng EMD, na naturuan po ng ganito mga kapatid ko, ng mga bagay tungkol sa mga lalaki, uuwi po tayo na masaya ang isang tahanan. When our family prays together, stays together. Shall we clap our hands for the name of our Lord God Almighty? And God bless. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So first lecture pa lang, meron na po tayong marami na po tayong mga takeaways. Amen ba mga kapatid? Amen. Napakalaki ang